Beauty, Power, and Controversy. Hindi lang ito tungkol sa corona, kundi sa kung sino ang may tunay na hawak ng trono. Sa episode na to, pag-usapan natin ang biglaang pagbabago sa leadership ng Miss Universe organization, from Anne Jacra-Jutatip's bold reign to Mario Bucaro's diplomatic takeover. This is more than just a pageant politics, it's a global shake-up na may epekto sa mga kandidata, sa fans, at sa future ng pageant mismo. So kung fan ka ng glam, drama, at real talk, buckle up. This is Pinoy's Episode 2, Crowning Controversy. Mabuhay mga ka-Pinoys! Welcome back to our podcast, ang podcast kung saan Pinoy pride ang tunay na bida. From pop culture to politics, from the streets to the global stage, I am your host for today, and pag-usapan natin ang isang mainit na issue na nagulantang ang buong pageant world, ang biglang pagbabago sa leadership ng Miss Universe organization. Okay, let's get into it. Alam naman natin na ang Miss Universe ay isa sa pinaka-prestigious beauty pageants sa buong mundo. Pero nitong October 29, 2025, kinumpirma na may bagong CEO na ang Miss Universe organization. At ito ay walang iba kundi si Mario Bucaro, isang dating foreign minister ng Guatemala. Pinalitan niya si Anne Jacra-Jutatip na isang Thai media mogul na naging kauna-unahang transgender woman na nagmamay-ari ng Miss Universe. Si Anne ang nagdala ng maraming pagbabago sa pageant, from inclusivity to modernizing the brand. Pero ngayon, she's out and people are asking, bakit nga ba? First, let's compare the two. Si Mario Bucaro ay isang diplomat. Naging foreign minister siya sa Guatemala at ambassador siya sa Israel, Mexico at US. Sa MUO naman is siya ang VP for International Relations. So sanay siya sa global partnerships at negotiations. Very statesman-like ang dating. Si Anne Jacra-Jutatip naman kilala sa pagiging bold at visionary. Siya ang nagbukas ng Miss Universe para sa mga married women, moms at trans women. Pero nitong 2025 nagkaroon siya ng legal issues. May complaint laban sa kanya mula sa Thai's SEC or SEC tungkol sa financial mismanagement sa JKN Global Group, which is ang parent company ng MUO. Dahil dito, nag-resign siya sa JKN noong June 20, 2025 at doon na nagsimula ang restructuring na nauwi sa pag-appoint kay Mario bilang bagong CEO ng MUO. So in short, Mario is my diplomatic credibility, si Anne naman ay may visionary leadership pero may kasamang controversy. And in the end, the organization chose the stability over spectacle. Now let's clear up the confusion and let's clarify some issues. Ang nakakagulo pa dito, noong June 20, naglabas ng statement ng MUO na walang leadership change. Sabi nila, si Anne pa rin ang CEO. Pero pagdating ng October, boom, si Mario na ang naging in charge. So anong nangyari? Well, dahil sa financial issues ng JKN at sa legal case ni Anne, napilitan siyang bumaba sa posisyon. At kahit initially dinideny ng MUO, eventually kinakailangan na nilang aminin ang pagbabago. Classic corporate drama meets global spotlight. At ang timing, weeks before the Miss Universe 2025 pageant. Kaya ang daming nagtatanong at naguguluhan sa restructuring ng organization. Now, what does this mean for Miss Universe? So, paano maapektuhan ang pageant? Una, continuity. Ipagpapatuloy ba ni Mario ang mga reforms ni Anne? Tuloy pa rin ba ang mga inclusivity for moms, married women at trans women? Pangalawa, contestant experience. So with the leadership change happening so close to the pageant, baka magkakaroon ng confusion sa rules, sa judging at expectations ng pageant. At pangatlo, ang business side of things. Sponsors and media partners might hesitate. Kailangang patunayan ng MUO na stable pa rin ang organization at worthy of trust pa rin. Alam naman natin mga ka-Pinoys na sobrang invested ang mga Pinoy sa Miss Universe. From Gloria Diaz to Margie Moran, Pia Wurtzbach to Catriona Gray. Bawat laban parang laban ng buong bayan yan.
Si Mario Bucaro ay may bagong vision. Tinawag niya itong Beyond the Crown. Gusto niyang gawing platform ang Miss Universe para sa education, leadership, at global advocacy, which is, these are actually really good things. Kung maayos ang execution, baka ito na ang next evolution ng pageant from beauty to purpose. At the end of the day, ang Miss Universe crown ay hindi lang basta corona. Isa itong simbolo ng resilience, representation, at empowerment. Kaya naman sa mga nangyayari ngayon, it is just a true essence of what the organization and the crown means. So whether fan ka man ng pageant o hindi, this story reminds us that leadership matters. Transparency matters, and when the spotlight hits, the truth always finds its way to the stage. So to our new MUO CEO Mario Bucaro, good luck. The world is watching. And to Anne Jakrajutatip, salamat for shaking the system and opening doors for many. At dyan nagtatapos ang episode natin, Pinoys. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to follow, share, at mag-iwan ng review or comment. May thoughts ba kayo sa Miss Universe Shake-Up? DM nyo kami or tag us. Gusto naming marinig ang inyong opinion or comment them down below. Please don't forget to hit the like button, subscribe this channel for more future updates. Thank you so much, Pinoys. Have a good day. God bless.